Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Andito na naman tayo sa gubat. Ayan guys, mamimitas tayo ng sili. Kita nyo yan guys. Matagal na tong tanim na sili, tapos namumunga at marami na rin na-harvest nito. Kaya, pag may ma-harvest kami guys, talagang dinadala namin sa palengke at binibenta namin sa palengke. Naku, tanggalan ko to ng ano. Ang pangalan nito, wild. Ito wild, ano to eh. Ampalaya. Kasi, kakapitan siya ng ano. Kakapitan siya ng... Pwede na rin to. Pwede na tong gulayin. Yung wild ampalaya na tinatawag. Ayan. Kasi, plano talaga mamitas ng manguha ng gulay pang ulam. So, timing at meron ditong nakikapit na mga ampalaya. Teka lang. Isasabit ko muna yung ano, guys. Para maganda naman sa panonood nyo, Diyos ko. Para maganda naman sa kuha nyo. Kaya isasabit ko yung aking kamera. Ayan. Ay! Ano ba yan? Ay, ano ba yan? Toink. Wala. Hindi maganda. So guys, dito sa lugar na to ay hindi lang kalamansi, kung hindi may bagong tanim din ng mga niyog. So malapit na siyang magbunga kasi dwarf coconut daw to. Nung binili namin, dwarf coconut, kaya expect na malapit na yan mamunga. So may nakita tayo na, ayan, limonsito. Kalamansi, limonsito. So kailangan na talaga mag-harvest pag ganyan ang edad. Kaso lang, this time medyo basa-basa pa yung kaya dapat mamaya pa ang harvest natin guys. So maliban sa limonsito at niyugan, meron ding
mga tanim na gabi, saging, at kamuting kahoy. So nung nakaraan guys, habang wala kaming maisip na makain as snacks, nanguha kami ng gabi at sinaing namin. Nanguha rin kami ng kamuting kahoy. So solve yung yung imbis na bibili ng tinapay, edi mga na lang. Ayan. So ayan, mga kamuting kahoy guys, yan lang sa gilid-gilid. Habang may naitanim ka, may aantayin, di ba? Like this guys, pwede na itong maging mamaya. Pag mamitas na, kasali na yun sa pipitasin. So as of now, hindi lang muna. Kailangan pang matuyo yung kasi medyo maulan ngayon. Kaya mainam kung hindi naman masyadong basa yung or hindi na pa basa yung para hindi masira yung pipitasin natin kalamansi. Ayan. Kahit pa paano may maaantay by batch. By batch ito guys, halimbawa may maliit pa. Sa next time ulit. Minsan nga, pag sobra-sobra na talaga yung yung halimbawa hinog na hindi na yan pwede mabenta sa market guys kasi yun, saglit na lang mabubulok na siya. So yung mga tindera, mga negosyante, ayaw ng ganun kasi malulugi talaga sila. Kaya maaari green lang ang bibilihin nila. So ito na naman guys, may nakita na naman ako. So pag ganito, hindi na yun pwede. Kaya for self na lang, consumption. Pag ito'y naabunuhan ng pampabunga, talagang mamumunga to. Ito never pa itong nakatikim ng bunga. So simula nung naitanim siya. Kaya pa siya. Ayan, may mga kalamansi pa dyan sa bandang pababa na yan. Sa medyo creek, papuntang creek na ba? Meron pa. So dito naman, tingnan natin kung may hinog na. So wala pa guys. Ito medyo hinog na ba siya? Pwede yan, batch yan sa pipitasin mamaya. Ayan. So ayan guys. So uwi na kasi parating na naman yung ulan. So possible, kung hindi man makapitas mamaya, bukas na or the next day. At meron namang ibang lugar na pinagtamnan namin ng kalamansi. At meron din kabatch na dapat pitasin na. Kaya marami na naman. At least. So guys, itong kawit pala na to ay nabili namin online, Lazada. 3 pieces, 1,000. Kaya may dalawa pa doon na hindi pa nagamit. Ang ganda guys, kasi i-scroll lang siya. Ayan. So ngayon, mamitas naman kami ng puso ng saging. So papasok tayo dito guys. Medyo nakakatakot dito pag may Ay. So guys, meron kaming kukunin na puso ng saging, pang ulam. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. So first test ito sa sa biniling kawit. Oh, ang galing. Ayun. Laglag. So may tatlo guys na pipitasin. Kung may tatlo ka, sarap na yan. Marami na. So ngayon, meron ding dito guys, gabihan. Mga gabi at kangkong. Gabihan at kangkungan. So dito sa banda rito ay medyo mataba yung saging. Dati itong palayan guys, pitak ng palayan. Kaso ginawa na lang na gabihan.
ginawang gabihan.